Mapagpalang araw mga kahabi. So ang share ko sa inyo sa ating DIY aviary project ay yung ating roofing. Tapos na po yung ating DIY roofing aviary second floor. So yun po. So ito po ang ating share sa inyo ngayon. Let's go, let's go! So finally mga kahabi, last part ng ating roofing at sa delikadong paglalagay ng roofing ay natapos na rin po natin. Ito na po yung last part. So maraming po salamat sa inyong suporta mga kahabi sa ating DIY aviary project. So natapos na po. Ito yung bakanting lote na gusto nating ma-acquire para sa darating nating farm bird aviary. Di ba? Maganda yung ano. Kasi ito na yung mulberry, malaki na. Ito rin na pwede natin ipakain sa ating mga ibon. So kung paano ko ginawa ito mga kahabi, ang ating DIY aviary project ay panoorin nyo po. Let's go, let's go! Ayan mga kahabi, nag-additional roofing ako para meron yung pasobra na yero. Ano ba tawag dito? 50 centi ang idinagdag ko. So ayan, naglagay uli ako ng panibagong support. Dahil sumobra yung yero, so sayang din naman kung kakatingin lang yung yero. So next natin ay yung framing naman ng ating screen ng ating preparation para sa screen. So lahat ito ay paikutan natin ng screen para kung makawala man doon sa cage yung ating ibon ay hindi naman makakawala sa aviary. So yun po yung ating preparation para sa ating screen. Ayan, pagkatapos naman ito yung roofing na pinapakita ko sa inyo bago natapos. So yun na po yung ating extension ng ating roofing kalahati. So lahat ay preparado na dahil medyo makulimlim lang kaya hindi ko na ituloy yung roofing. Dito muna tayo sa baba para safe tayo dahil medyo umaambon-ambon. So framing lang muna yung ginawa natin para sa ating screen. So nung na-prepare na natin yung sukat para sa framing ng ating screen ay lagyan din natin ng support sa gitna. So ang gamit ko lang dito kahabi ay 1x2 na tubular. Tapos puro screw lang gamit ko rito na tech screw. Yung self-drilling screw na ang gamit natin dito mga kahabi. So yan na po yung framing. Nung natapos natin yung framing ay kiniklip ko lang yung sa gilid ng tubular. So pagkakating ko ay kiklip ko pa rin sa gilid para matibay sila. So yun po yung kapamaraanan ko para sa paggawa ng framing ng screen. So pag natapos natin na framing na ay ilalatag naman natin yung screen. Yung screen na gamit ko dito kahabi, ito yung ang sukat ito ay 1x1 inches na gauge lang to 16 pero coated siya, hindi siya yung silver na yung katulad yung nabibili natin sa hardware. Coated na siya, so kulay black ito. So ilalatag na natin. So ang haba nito is 120. Yung lapad ng screen natin ay 120. So yun, bawat poste natin ay iti-frame ko ng ganito na 1x2 na tubular. Tapos i-attach ko lang to kabi. Sorry kabi, ang sukat pala ito 1/2 inch by 1/2 inch. So ito yung kinoko para kahit yung mga ibon na costa, yung ibong maya ay hindi makapasok sa ating aviary. Kasi pag 1 inch yung screen natin ay pumapasok yung mga costa. Kahit 3/4 nagkakasya yung mga costa doon sa screen. So nag-decide tayo na 1/2 inch by 1/2 inch. So nung nailatag na natin, screw din yung atin na pagkakapit dito. Tapos kakatingin naman natin yung screen na existing. So yun lang mga kabi, madali lang ang pag-frame naman natin. So hindi na natin magdadirekta sa wall. So ayan mga kabi, nung naiset na yung isang side, isang framing, ay pinturahan. Andyan na yung partner in life ko. Yan ang si Mrs. Partner in life ko, partner sa pag-alaga, partner din sa DIY. So yun po siya yung katuwang ko. So ayan, pinipinturahan po namin para double coated. Ayan ang partner in life ko, partner sa
DIY aviary project. Si Agom nagpipintura. So yung screen kasi kulay ano siya, black. So pinipinturahan namin ng silver or aluminum para terno. Ayan mga kabi. So maraming salamat sa iyo Agom sa suporta. Kaway-kaway naman dyan. Agom. Ay. So ito mga kabi, ang update natin sa ating DIY aviary project. So meron tayo ditong main door. Tapos maglalagay din ako dito ng isang pinto para pag-exit sa roofing, sa roof. Kung meron tayong i-repair dyan. So yun, pipinturahan ko pa yung roofing na yan. So ito, dito muna lalagyan natin ng screen. So ito yan, pipinturahan namin para dito. So hindi muna ako magro-roofing ngayon mga kabi dahil medyo panay ang ulan. So dito muna tayo sa baba. Pero konti na lang yan. Dahil nakapaglatag na tayo ng 4. So yun yung update natin sa ating aviary. So maraming salamat sa inyong suporta mga kahabi. So tuloy tayo sa ating DIY project. So nung natuyo na kahabi yung pagpipintura namin ni Mrs. ay ipimix na natin. So madali lang mag-fix, hindi na natin kailangan doon tayo sa labas mag-fix ng ating aviary. So ang gamit natin ito ay L bracket lang na 1 inch tapos tech screw. So bawat kanto ay ipipix ko siya yung L bracket sa framing ng screen natin tapos sa flooring. So matibay na yan. So pag meron tayong i-maintain, pwede natin siyang tanggalin lang sa screw. So next naman na gagawin natin ay support naman para sa kabilang side ang gagawin natin. Ito yung pagkakapitan naman ng framing uli ng screen. So ang sukat naman itong support natin ay 2x2. So yun yung ilalagay natin sa pagitan ng magkabilang poste. So gagrinderin ko lang yan. Tapos i-clip ko yung side para yun naman ang i-screw natin sa kabila. So ganun lang ang kapamaraanan ko sa pagkakabit nito. So wala po tayong gamit na welding machine dito mga kahabi. So ayan, meron na rin tayo natapos sa kabilang side na framing ng screen. So ito naman ay yung isusunod naman natin dito. Magkakabit din tayo ng screen. Ito yung bracket na pagkakapitan naman ng support ng screen natin. So half lang muna. Ang taas nito ay 1 meter. So yun doon natin ipapakapit yung framing ng screen. So ito next natin ay yung pinto naman ng ating papunta ng existing roof sa dati nating bahay. So ang lapad nito is 70 cm. So ito yung access lang para pag meron tayong i-maintain sa roofing ay meron tayong madadaanan. Kaya mga kabi, nung gumanda na yung panahon ay natapos na natin yung ating roofing. Ito yung ating na-share sa inyo na finally natapos na rin yung ating delikadong aviary project. Ito yung roofing. So ito mga guys, yung roofing natin na kulay blue. Ayan, finish na. Ito yung roofing ng second floor natin. So 8 pieces na 8 feet. Yan, natapos din. Finally. Mga kabi, ang ating DIY aviary project. Natapos na yung ating roofing. So ang sunod natin ay wall naman. So nasimulan natin yung screen. Yan screen. Ayan mga kabi, hope you like this video. Maraming po salamat sa inyong suporta. Exit door mga kahabi para sa ating yan, para sa ating pagpunta sa roof. So kung meron tayong gagawin dyan, tulad yan, pipinturahan ko pa yan. Ayan, kaya meron tayong exit. Ayan. Isa na mama. Ayan o. Okay, pakibukas na.
Pasok na si Papalo. Ay, ay. Ayan o. Tibay naman yung ceiling natin. Tibay talaga. Pero pang umusli, lalagyan ko kontingan yan. Process. Para medyo may overlap. Guys, tapos na ang ating roofing. Ayan na. Ang ating DIY aviary. Second floor. O, sa baba oh. Yan yung existing ating aviary. Tapos din ang ating roofing. So ang balanse na lang ay screen. So actually nasimulan natin ang screen. Ayan oh. Pero ang i-share ko ngayon sa inyo yung ating roofing. Ayan oh, tapos na. Bali 8 sheet na 12 feet itong atin. So makikita nyo kabi, punta tayo rito sa roof ng ating bahay. I-share ko sa inyo yung ating DIY na aviary second floor. Ayan o. Ayan na. Uy, medyo madilim Ayan o. Ayan ang ating second floor. Parang loop, no? Kaya kung aakyat tayo rito, ito yung stair ko papunta sa taas. Kung aakyat tayo. Ayan o. Daming trusses niyan. 60 by 60 yung gap niyan, mga kahabi. Ayan na oh. Yan ang ating DIY aviary roofing. So yan ang share ko. Maraming salamat sa inyong suporta mga kahabi. So yun mga kahabi, kung nagustuhan itong video na to at pag-suporta sa ating YouTube channel, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Holland Aviary at iba pa. So ito lang muna share natin sa inyo regarding sa ating DIY aviary project. Maganda ang buhay pag natapos na ang ating roofing sa ating project. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.